Pasensya na po sa nasabi ko, Ate Des. Agad naman itong paghingi ng paumanhin sa Ale. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung nasaan si Mama. Madilim ang tingin ko sa kanilang tatlo. Panganganak na kasi yung anak niyang babae, si Ate Alea. Wala nga po kaming balita kung ano na nangyari kay ate. Dahil 7 months pa lang ang tiyan niya. Ang bruha na sumagot sa tanong ko. Sinong anak? Isa lang naman ako na anak ni Mama. Nagtataka kong sabi. Kuya, kasamahan po yun ni Mama Lu sa pagtakas sa kulungan at ni Ate Des. Sagot naman ni Alexander. Alea ang pangalan? Kunot na ukong tanong. May kutob ako na si Grisa ang babaeng tinutukoy nila. Tumango naman si Ate Des sa sinabi ko. Alexander, samahan mo ako kung saan ospital sila ngayon. Utos ko kay Alexander. Hinilo ko sa Alexander papunta ng sakyan ko para samahan ako nito kung saang ospital si Mama Lu at ang Alea na sinasabi nila. Grisa's POV. Nasa ward ako dahil kalilipat lang sa akin mula sa operating room. Namamanhid pa sugat ko sa aking tiyan at ang anak ko naman nasa incubator pa dahil kulang kasi ito sa buwan. Hindi ko pa nakikita ang munting anghel ko. Mabuti na lang at naipanganak ko siya ng ligtas. Si Mama Lu ang nag-aalaga sa akin at nagdala dito sa ospital. Wala pa itong pahinga mula kahapon. Siya ngayon na nag-aasikaso sa akin. Mama Lu, mabuti pa siguro umuwi na po muna kayo. Ngumiti siya lumingon sa akin. Naku, hindi kita pwedeng iwanan dito, Iha. Saan na ba yung sa Alexander? Binilin ko pa naman kina Des na papuntahin dito sa Alexander. Nag-aalalang wika ni Mama Lu. Baka busy pa po. Tipid kong sabi habang nakahiga sa bed. Kumusta na pakiramdam mo? Mamaya, papalitan ulit ng gas ang sugat mo. Lilinisin ulit yun ng nurse. Ngumiti ako sa pag-aalalang iyo ni Mama Lu. Para siyang si Mommy. Okay lang, Mama Lu. Medyo manhid pa ang sugat ko sa tiyan. Magpahinga na po muna kayo, Mama. Wala pa po kayong pahinga simula kahapon. Baka mami magkasakit ka na. Pag-aalala ko sa kanya. Sige, iidlip lang ako mamaya. Tipid nitong sagot at naupo sa kabilang bed na bakante. Dalawa lang kami na pasyente sa loob ng ward na para sa bagong panganak. Kaya may bakante pa na bed sa katabi ng bed na hinihigaan ko. Mayroon din TV sa loob ng ward at kasalukuyan kami nanonood ng balita. Maya-maya may pumasok na 2 nurse para linisin ang sugat ko. Hi ma'am, lilinisin na po namin ang sugat mo. Nakangiting sabi ng nurse. Tumango lang ako na nakangiti sa kasinimulan na nilang tanggalin ang gasa ng sugat ko. Ang isang nurse naman ay inaayos ang dextrose na nakakabit sa aking kamay. Uy, mamaya abangan natin sa palabas sa TV. Sabi na isang nurse sa kasamahan niya na nag-aayos ng dextrose ko. Ano ba ang palabas mamaya? Tanong naman ng isa habang dahan-dahan na tinatanggal ang gasa sa sugat ko. Hindi mo ba alam na mamaya ang launch ng bagong jewelry design na pagmamayari ni Papa Jeffrey? Kinikilig na sabi ng isang nurse na nag-aayos ng dextrose ko. Kumunot ang noo ko nang marinig ang pangalang Jeffrey. Talaga? Makikita ko na naman ang gwapo kong boyfriend. Kinikilig na sabi ng nurse na naglilinis ng opera ko. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Ang sarap sipain na malanding nurse na ito. Hindi ko man sigurado, subalit malakas ang kutob ko ng asawa kong pinag-uusapan nila. Wow ha? Boyfriend mo, te? Ako nga, kalib-in niya. Tumas naman ang kilay ng isa nang marinig niya sinabi ng kasamahan niya. Di ikaw na. Alam mo girl, kung yayayain ako ni Papa Jeffrey na mag one night stand, naku, hindi ko talaga hihindian yun. Sabi na nag-aayos ng dextrose ko. Kung hindi lang ako nagtatago sa asawa ko, masarap sanang pag-untugin ang ulo ng 2 nurse na ito. Naiinis ako sa kanila at nakaramdam ng selos. Malaya nilang ilabas ang nararamdaman nila para kay Jeffrey, samantalang ako para akong daga na nagtatago. Ay, bilisan niyo naman ginagawa ninyong 2. Hindi yung pinagpapantasya niyo ang tao na hindi naman kayo kilala. Biglang sabat ni Mama Lu na nakikinig pala sa usapan ng 2. Ma'am naman, hanggang pantasya na nga lang kami. Sino ba naman ang hindi pangangarapin na isang katulad ni Jeffrey Bright? Nakangiting sabi ng nurse na nag-aayos ng dextrose ko. Tapos na ito sa pag-aayos ng dextrose ko. Oo nga ma'am, isa pa. Alam naman namin na suntok sa buwan na masungkit ang isang katulad niya. Kaya hanggang pangarap lang kami. Tugon rin na naglilinis ng sugat ko. Kaunti na lang at masasapok ko na ang mga ito. Maya-maya narinig namin ang newscaster sa TV.
Tumili ang dalawa nang makita sa TV si Jeffrey habang ako na may hindi inaalis sa TV ang mga mata. Sa wakas, muli ko nakita ang gwapong mukha ng aking asawa kahit sa telebisyon lang. Kampante itong nakaupo sa luxury sofa habang ini-interview. Mr. Jeffrey Bright, mamaya na po ang launch ng inyong bagong jewelry design. Meron ka na bang bagong kadate na siya mong pag-aalayan ng bagong design ng set ng jewelry? Tanong ng newscaster kay Jeffrey. Hindi man lang siya ngumiti at seryoso lang ang kanyang mukha na sinagot ang tanong sa kanya. I dedicate the jewelry to the queen of my heart. Kaya nga sa inyo nito'y hugis puso na may diamond sa gitna at may hugis babae. Dahil para iyon sa akin, queen. May kung anong kirot akong nararamdaman sa aking puso sa sinabing iyon ni Jeffrey. So, pwede ba namin makita ang design na iyon? Muling tanong ng newscaster kay Jeffrey. Mamaya, ipapalabas ang bagong design na iyon kaya abangan na lang ninyo mamayang gabi. Seryoso lang ekspresyon na mukha ni Jeffrey na sinagot ang tanong ng newscaster. Pwede ba namin malaman kung sinong partner niyo mamaya? Nakangiting tanong ng newscaster. Of course. Actually, kanina pa nga siya naka-ready eh. Sagot ni Jeffrey. Ibig sabihin, ipapakilala niya si Sheena sa publiko. Wow, excited na kami na makita at makilala siya. Pwede na ba siyang pumunta rito sa harap ng camera? Excited na tanong ng newscaster. Okay, Miss Nadine, pasok. Tura ni Jeffrey. Ibang pangalan ang binanggit niya. Ibig sabihin hindi si Sheena ang partner niya mamaya sa launch ng jewelry niya. Pumasok ang isang magandang babae. Sexy ito. Tumabi ito sa tabi ni Jeffrey. Napaawang mga labi ko nang pumulupot ang kamay nito sa braso ng asawa ko. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ko sa aking nakita. Palakpakan ang narinig sa buong studio. Oh, isa ka bang model, Miss Nadine? Tanong ng newscaster. Matamis na ngumiti ang babae. No, isa ako secretary ni Mr. Bright. Malawak naman ang ngiti ng newscaster sa secretary ng asawa ko. Ikaw magiging partner ni Mr. Bright tonight, right? Yes. Actually, nagulat nga rin ako nang sabihin niya sa akin na kung gusto niya na maging partner mamayang gabi. Kampante itong sumagot sa newscaster. Pumaling ang tingin ng newscaster kay Jeffrey. Totoo ba yun, Mr. Bright? Tipid na tumango si Jeffrey. Wala man lang sumilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Yes, bukod sa maganda ang sekretary ko at magaling pa magtimpla ng kape, masipag pa siya sa kanyang trabaho, kaya deserve niya maging partner ko mamayang gabi. Malalim akong bumuntong hininga sa sagot ni Jeffrey sa nag-i-interview sa kanila. Parang sinaksak ang puso ko sa sinabi niyang iyon. Ang balita po namin, Mr. Bright, may asawa na raw po kayo. Totoo po ba na ikrisal na kayo sa isang anak ng negosyante? Yes, I'm married. Napangiti ako sa pag-amin na iyon ni Jeffrey. So, bakit hindi ang asawa ninyo ang pinili mo na maging partner mamayang gabi? At kailan mo ipapakilala ang asawa mo sa publiko? Nakita kong kumibot ng bahagi ang labi ni Jeffrey. Ang secretary niya ang sumagot sa tanong ng newscaster. Change topic, please. Hindi pa kasi handa si Sir Jeffrey na ipakilala ang asawa niya sa publiko. Alam niyo naman na masyadong pribado ang buhay ni Sir kaya kung maaari, ang pag-usapan na lang natin ay ang nandyan sa script. Medyo napahiya ang newscaster sa sagot na iyon ng secretary ng asawa ko. Huwag kayong mag-alala, dahil ipapakilala ko din siya sa inyo. Nasa bakasyon pa kasi siya ngayon. Malamig ang mukha ng asawa ko na sinagot ang newscaster. Aabangan po namin yan, Mr. Bright. Pagtatapos ng interview ng newscaster kay Jeffrey. Ay, may asawa na pala si Papa Jeffrey. Swerte naman ang asawa niya. Kumibot ang labi ng nurse sa isa niyang kasamahan. Ako naman, pinipigilan ng sarili na hindi tumulo ang mga luha ko matapos kong makita sa telebisyon si Jeffrey. Mabuti pa siya, ayos lang. Samantalang kami ng anak niya nandito sa ospital at ibang tao ang nag-aasikaso imbes na siya. Ilang sandali pa'y umalis na mga nurse nang matapos na nila akong linisan. Lumapit naman sa akin si Mama Lu. Alam kong alam niya ang nararamdaman ko. Huwag kang susuko, Alea. Malalampasan mo rin ang lahat ng ito. Pagkasabi ni Mama Lu sa akin ng ganoon ay niyakap niya ako. Subalit bigla na lang siyang kumalas ng yakap sa akin nang marinig naman ng pamilyar na boses. Sinasabi ko na nga ba na magkasama kayong dalawa ni Chris eh? Napatingin kami ni Mama Lu sa pintuan. Darwin? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Mama Lu kay Darwin. Lumapit ito sa akin at hindi pinansin ang tanong ng kanyang ina. Chris,
Banggit niya sa pangalan ko na hindi makapaniwala na makikita niya ako sa ganitong sitwasyon. May halong kaba at lungkot ako nararamdaman nang makita ko siya. Darwin? Niyakap niya ako na mahigpit at agad ding kubala sa akin. My God, hindi ko akalain na makikita kita rito. Ano nangyari sa'yo? Bakit sumama ka kay mama sa pagtakas? Kunot ang mga noo niya na tanong sa akin. Ang bunganga mo. Mami, may makarinig sa'yo. Saway ni Mama Lu sa kanyang anak. Pumaling si Darwin sa kanyang ina at niyakap niya rin ito. Pinag-alala mo ako, ma. Nagtitimping sabi ni Darwin sa kanyang ina. Kumala siya ng yakap sa kanyang ina at bumaling ang atensyon nito sa akin. Ano nangyari sa'yo, Krisa? Bakit ka nandito? Nagtataka pa rin niyang tanong sa akin. Nanganak siya. At kung hindi ka lang kasi tanga, bakit tinayaan mo na makuha ng loko mong kaibigan na yun si Krisa? Yan ang nangyari sa ex mo. Walang prenong sabi ni Mama Lu. Ma, alam niyo na ang tungkol sa amin ni Krisa? Salubong ang kilay na tanong ni Darwin kay Mama Lu. Sinabi ko sa kanya lahat, Darwin. Nakikiusap ako. Huwag mo sanang sabihin kay Jeffrey na nandito ako at ang tungkol sa anak namin. Pakiusap ko kay Darwin. Hayaan mo, hindi makakarating ito sa kanya matapos ng ginawa niya sa'yo. Bibigyan ko siya ng leksyon sa mga ginawa niyang pagpapahirap sa'yo. Determinadong sabi ni Darwin. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabing iyon ni Darwin. Salamat. Ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako sa'yo. Mangiyak-giyak akong pasasalamat sa kanya. Paano mo nalaman na nandito kami? Nagpasama ako kay Alexander. Tumango lang ako sa sinabi niya. Mamaya baka sabihin mo sa kaibigan mong yun nakasama mo sa Krisa ha? Malalagot ka talaga sa akin. Banta ni Mama Lu kay Darwin. Ma, pag sinabi ko'y tinutupad ko. Bumaling ito sa akin. Huwag ka mag-alala, Krisa. Itatago kita sa asawa mo. Kaya akong bahala sa titirahan ninyo. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabing iyon ni Darwin. Pinasil niya ang aking kamay. Saan mo naman itatago sa Alea na hindi makikita ng asawa niya? Ha? Tanong ni Mama Lu sa kanyang anak habang nakapamewang ito. Sa Heaven City. Malapit lang yun sa Holland. At hindi alam ni Jeffrey na may bahay akong binili doon. Kaya doon kayo titira kasama ang anak mo, Krisa. Tango lang ang naging tugon ko kay Darwin. Mabuti kung ganoon. O sige, ikaw na muna magbantay kay Alea. Uuwi lang ako. Paalam ni Mama kay Darwin. Lumabas na ito ng pinto. Nasa labas si Alexander, naghihintay kay Mama Lu. Umupo si Darwin sa gilid ng kama, sa tabi ko. Kumusta pakiramdam mo? Puno ng pag-aalala ang mga mata niya na tanong sa akin. Ayos lang ako. Pero ang baby ko, premature ko siyang ipinanganak, Darwin. Malungkot kong sabi. Magiging okay din ang baby mo, Krisa. Hinawakan nito mga kamay ko at tipid ng umiti. Huwag mo sanang sabihin sa kaibigan mo tungkol sa anak namin. Huwag mo sana ako ituturo sa kanya. Natatakot ako, Darwin. Ayoko na makulong. Ayoko sa seldang iyon. Ayoko na bumalik doon. Hindi ko na mapigilan ang mga luha ko at tumulo na ito. Huwag ka nang umiyak. Pangako, hindi ko sasabihin ko nasaan ka. Ako ang bahala sa'yo. Poprotektahan kita na hindi ko nagawa noon. Patawarin mo ako kung hinayaan ko na makuha ka ni Jeffrey sa akin. Nakokonsensya ko sa sinabi niya dahil sa amin dalawa ako ang may pagkukulang. Ako ang dapat na humingi ng sorry dahil sa pagsasinungaling ko sa'yo. Patawarin mo sana ako, Darwin. Sorry kung wala akong magawa nung ipakasal ako nila Mommy at Daddy kay Jeffrey. Ayoko masaktan ka kaya hindi ko sinabi na ikakasal na ako habang nasa ibang bansa ka. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo tungkol sa pagpapakasal ko noon. Patuloy sa pag-agos ang mga luha ko sa sinabi kong iyon kay Darwin. Alam ko na lahat. Sinabi niya na rin sa akin ang buong nangyari. At matagal na kitang napatawad, Krisa. Patawarin mo ako kung hindi kita naprotektahan sa kaibigan ko. Yumakap ako sa mga bisig niya sa sinabi niyang iyon. Salamat, Darwin. Wala kang kasalanan. Subalit, ang masakit. Natutunan ko na siyang mahalin. Kaya kahit anong ginawa niya sa akin, hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya. Dahil minahal ko na siya. Napahagulhol na ako sa bisig ni Darwin habang ipinagtatapat ko ang nararamdaman ko para sa kaibigan niya. Krisa, naiintindihan kita. Kasalanan ko rin naman lahat dahil kung hindi ko inuna ang ambisyon ko, wala ka sana sa kalagayang ito.
Hindi ka sana nagdurusa ngayon. Kung alam ko lang noon ang mga plano ng kaibigan ko, sana noon pa'y pinakasalan na kita. Nakita kong nagtutubig na ang kanyang mga mata. Darwin, minahal din naman kita. At ikaw ang pinapangarap ko noon na makasama habang buhay. Pero biglang nagbago ang lahat at hindi na natin maibabalik pang nakaraan. Pinunasan ko ang mga luha sa aking mga mata pagkasabi ko noon sa kanya. Alam ko, kaya kung hindi man kita nagawang protektahan noon, ngayon po protektahan na kita. Hindi bilang kasintahan, kundi bilang kaibigan. Mas lalong tumulo ang luha ko dahil sa sinabi niya. Salamat, Darwin. Napahigpit ang yakap ko sa braso niya. Pakiramdam ko nakakita ulit ako ng kakampi. Huwag kang mag-alala. Hindi na magagawa yun ni Jeffrey. Ang pang-api niya sa'yo noon at pambubuli niya. Lalo na ang pagpapakulong niya sa'yo dahil poprotektahan kita sa kanya. Sabi nito sabay haplos sa mga buhok ko. Magpahinga ka na rito. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ko kayo pababayaan ng anak mo. Pahabol pa nitong sabi sa akin. Umayos ako ng pagkahiga para matulog dahil pakiramdam ko'y mapupunit ang tahi ko sa kakaiyak. Kaya sinunod ko si Darwin. Natulog na nga ako at si Darwin na nagbantay sa akin sa ospital. Hindi na bumalik si Mama Lou dahil gabi na at pagod din. Kinabukasan maaga pa akong pumunta sa kinaroroonan ng aking anak. Nakaupo ako sa wheelchair at si Darwin na nagtutulak patungo sa silid kung saan naka-incubate ang aking anak. Nahinto kami sa isang silid na salamin ng pader. Nakita ko ang aking anak na nakalagay sa isang incubator na parabang sisiw na kailangan pailawan upang lumakas. Ang liit ng aking anak, subalit sabi naman ng doktor maayos naman ito. Kailangan kasi nitong i-incubate dahil kulang siya sa buwan, subalit malakas naman ang baby ko. Sabik na akong mahawakan siya. Darwin. Tipid ang mga ngiti ko na sinabi iyon kay Darwin. Huwag ka mag-alala. After 2 months, may yayakap mo na at may hela mo na yung anak. Ano pala ipapangalan mo sa kanya? Nasa likuran ko lang si Darwin nakahawak sa aking wheelchair. Gusto ko sanang isunod sa pangalan ni Jeffrey ang pangalan ng anak namin. Kaso nagugulan ako dahil ang pangalan ko nakarecord dito sa ospital ay Alea Viliaga. Sabi ko kay Darwin. Ikinuwento ko kay Darwin ang pagpalit ng pangalan ko at si Mama Lou ang nagbigay sa akin ng pangalan iyon. Sira talaga tong si Mama. Inampun ka niya at ginawa ka pa talaga na kapatid ko ha. Kaya pala Alea ang tawag sa'yo ng masungit na babaeng may anak na iyon dahil Alea na palang pangalan mo. Sabi pa nito na siguro ang tinutukoy niyang babae ay si Hannah. Krisa pa rin naman ang totoo kong pangalan. Alea lang ang tawag nila sa akin para hindi ako mahanap ni Jeffrey. Paliwanag ko kay Darwin. I understand. Huwag kang mag-alala. Ako na mag-aasikaso sa birth certificate ng anak mo. Ano ipapangalan natin sa kanya? Muling tanong ni Darwin. Gusto ko sana Jennifer Eunice Alvarez Bright. Okay, magandang pangalan. Anya sabay lapit dito sa incubator at tinignan sa baby. Hello Jennifer. Ako ang tito Darwin mo. Kailangan magiging malakas ka ha. Napapangiti ako sa sinabi ni Darwin sa aking anak. Akala mo talaga maintindihan siya ng anak ko. Lumipas ang 1 linggo, nakalabas na ako sa ospital. Si Darwin na ang nagbayad ng kalahating bill ko sa ospital. Umuwi na muna ako sa bahay. Si Darwin din ang sumundo sa akin. Galing pa ito sa kabilang baryo para mag-check up ng mga pasyente na nangangailangan ng kanyang serbisyo. Iniwan muna namin ang aking anak sa ospital dahil hindi pa ito pwedeng iuwi. May mga nurse naman na umasikaso sa kanya. Pupunta-puntahan na lang namin siya araw-araw. Bawal din kasing tumambay sa ospital. Pagdating namin sa bahay, nakahanda na ang hapagkainan. Alam naman kasi nila na uuwi na ako. Sinalubong ako ni Hannah sa may pinto habang bitbit nito ang kanyang anak. Kumusta ka na, Alea? Excited na kami ni Ate Des na makita ang baby girl mo. Nakagiting bating ni Hannah sa akin. Pumasok ako sa loob ng bahay at naupo muna. Si Darwin naman ay pumasok na at bitbit nito ang mga gamit ko mula sa ospital. Okay lang ako, Hannah. Kumusta na po ang bata na ito? Ha? Pinisan ko ng mahina ang kamay ng kanyang anak. Tumawa naman ang bata. Palangiti talaga ito. Nandito na pala kayo. Kumusta ang baby mo, Alea? Tanong naman ni Ate Des na galing sa likod ng bahay. Nasa incubator pa po ate. Kumusta na po kayo rito? Tanong ko.
Lumapit naman ito sa akin at yumakap. Ayos lang kami, Iha. Lalo na't ang batang ito umaalis sa amin. Sagot ni Ate Des sabay kiliti sa bata. Nasaan si Mama, ate? Tanong ni Darwin nang hindi nito nakita ang kanyang ina. Habang ang anak naman ni Hana ay nakatingin kay Darwin, nakabungis-ngis ito ng ngiti kay Darwin. Why are you staring at me, little boy? Nagagwapuhan ka ba sa akin? Ha? Sabay pakit naman ni Darwin sa bata. Lalong bumungis-ngis ang bata kay Darwin. Nakakatuwa talaga ang batang ito. Tumikim naman si Hana. Baby, mabuti pa doon muna tayo sa labas. May masamang hangin kasing nakapasok dito sa loob. Pasaring ni Hana kay Darwin. Humakbang itong palabas ng bintuan subalit bago pa ito nakalabas ay nahawakan agad ni Darwin ang kamay niya. May problema ka ba sa akin? Tanong ni Darwin. Masakit ang tingin ni Hana kay Darwin. Para bang ang init ng dugo ni Hana kay Darwin. Wala. At bakit naman ako mamamroblema sa'yo? Excuse me at magpapahangin lang kami ng anak ko sa labas. Sabay bawi ni Hana ng kanyang kamay kay Darwin at lumabas na. Parang aso at pusa ang dalawang ito. Kunot ang noo naman na tumingin sa akin si Darwin. Iho, pagpasensyahan mo ng pamangkin ko. Ganun lang po talaga iyon. Hingin pa umanhin ni Ate Des kay Darwin. Nagtataka ako kung bakit pamangkin ang tawag nito kay Hana. Pagsabihin niyo pong pamangkin niyo iyan, ate. Lumugar ka mo sa lugar niya. Una ko palang kita sa kanya, sinungitan niya na ako. Baktol pa ni Darwin. Darwin, pagpasensyahan mo na si Hana. Marami lang kasing pinagdaanan siguro yung tao. Kaya ganun ang trato niya sa'yo. Intindihin mo na lang sana. Turan ko kay Darwin. Okay lang, Krisa. Mainit lang siguro ang dugo ng babaeng iyon sa akin dahil una kasi namin pagkikita hindi maganda ang sagutan namin. Akala ko kasi asawa siya ng pinsan ko at nagdala ng babae dito sa bahay sa Alexander. Hindi ko naman kasi alam na kasama niyo pala iyon dito sa bahay. Halata sa boss ni Darwin ang pagka-bad trip. Hayaan mo't kakausapin ko si Hana. Mamaya, wika ako na lang. Alis muna ako. Pupunta lang ako sa kabilang baryo. May pasyente lang ako doon. Paalam ni Darwin sa amin. Hindi ka ba muna kakain? Umiling-iling siya sa tanong ko. Hindi na. Kakain nila ako sa labas mamaya. Anya at nagpaalam na itong umalis. Nakita ko na tinignan niya pa ng matalim si Hana at tinaasan din siya ng kilay ni Hana. Napapailing na lang ako sa dalawa na para mga aso at pusa. Para bang mag-asawa sila, tingnan na may hindi pinagkakasunduan. Natawa na lang ako sa naisip ko. Hindi ko naman kasi akalain na papatulan ni Darwin ang kasungitan ni Hana. Pero mabait naman si Hana sa amin kaya nagtataka ako kung bakit ang init ng dugo nito kay Darwin. Ate Des, nasan si Mama Lu? Tanong ko kay Ate Des. Nasa taniman, namimitas ng mga prutas at gulay para may maibanta kami bukas. Napatango-tango ako sa sagot ni Ate Des. Baka nagugutom ka na, Iha. Kumain na tayo. Teka, tatawagin ko din si Hana. Lumabas si ate at tinawag si Hana na kakain na. Maya-maya pa'y dumating naman si Mama Lu. May bit-bit itong basket na puno ng gulay. Nandito ka na pala, Iha. Nasaan si Darwin? Tanong nito at nagpalingalinga. Kaalis lang po. Sagot ko. Inilapag ni Mama ang basket na dala niya sa sahig. Pasensya ka na, Alea, ha? Hindi na kita nasundo. Nagbanta pa kasi ako kanina para may pandagdag tayo sa gastusin natin sa bahay. Okay lang po, Mama Lu. Hayaan niyo po, kapag okay na ang lahat, maghahanap ako ng trabaho. Pwede po ako mag-home service ng manicure and pedicure. Marunong naman po ako maglinis ng kuko. Umupo ito sa tapat ng lamesa. Magpagaling ka muna, Iha. Saka mo na isipin ng trabaho. Nakakaraos pa naman tayo. Sige na't kumain na tayo. Yaya na nito sa amin. Umupo na rin si Hana sa pwesto niya at sa Ate Des. Sabay kaming kumain na apat at konti lang kinain ko dahil natatakot ako na baka bumuka ang tahi ko. Ang ulam namin ay tinolang manok na bagay sa amin ni Hana dahil pareho na kaming ina ngayon at nagpapadede. Malakas din ang gatas ko at nagpapump na lang ako para sa anak ko. Pagkatapos namin kumain ay nagtungo ako sa kwarto para magpahinga pero nakita ko ang anak ni Hana. Pinapadede niya ito. Han, pwede ba tayo mag-usap sa kwarto ko? Mahinahon kong tanong kay Hana. Opo ate. Tumayo ito at pumasok na kami sa aking silid. Nahiga kayo ng baby mo para komportable ka ng padadehin siya. Umurong lang kayo doon para dito ako. Sabay turo ko sa dulo ng kama. Medyo malaki naman ang kama kaya kasya naman kaming tatlo. Sumunod naman ito at pinadede na ang anak habang nakahiga. Saka tumabi na ako sa kanilang mag-ina. Napagitnaan naman namin si Baby Angelo. Han?
Bakit ka pala pinalayas ng tita mo? Paninimula akong tanong sa kanya. Nabanggit niya kasi noon na pinalayas siya ng tita niya. Dahil wala na akong perang maibigay sa kanya. Kuminto na kasi ako sa trabaho ko simula nung nabuntis ako. Hanggang sa nanganak na ako. Mabutit may pera ko naipon para sa sarili ko. Yun ang ginastos ko nung mga anak ko kay Angelo. May mga lungkot sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang munting anghel. Katulad mo, sasaryan din ako kay Angelo. Mabuti na lang at may pera ko na itabi. Kung wala, ewan ko kung saan ako maghahagilap ng pera. Malungkot pa nitong sabi. Nasaan ang tatay ni Angelo? Malalim siyang bumuntong hininga sa tanong kong iyon. Hindi ko alam kung saan ang demonyong iyon, ate. Batid ko ang paghihinagpis nito na nararamdaman. Hindi ko na pinapangarapan na makita ko ang lalaki iyon dahil sinamantalan niya ang kahinaan ko. Dugtong pang sabi ni Hana. Pasensya ka na kung naitanong ko pero pareho pala tayo. Pero magkaiba lang ang kwento natin. Tipid kong ngiti na sabi ko sa kanya. Okay lang yun, ate. Nagpapasalamat ako dahil tulungan niyo ako ni Mama Lu. Tatanungin ko utang na loob itong pagtulong ninyo sa akin. Masaya ako na makilala ko kayo. Sabi nito sa mahinhin niyang boses. Pareho lang naman tayong tutulungan ni Mama Lu. Wala kang utang na loob natin sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung saan ako ngayon. Turan ko kay Hana. Anong pinag-uusapan yung dalawa dyan? Si Mama Lu. Pumasok ito sa silid ko at lumapit sa amin ni Hana. Mama Lu. Sabay pa namin bigkas ni Hana. Natawa na lang kami sa aming mga sarili. Gusto ko sanang hiramin ang gwapong batang iyan. Gusto ko sanang itabi sa akin kaso dumedede pa pala. Wika ni Mama Lu. Ang bata na may tumigil sa pagdede kay Hana nang marinig ang boses ni Mama Lu. Umungis-ngis ito nang makita si Mama Lu. Palatawa talaga ang bata kaya maalo ko sa kanya. Naku, makita lang ang Lola Luisa niya ay bumubungis-ngis na. Natatawa ko sabi at pinisil ng mahina ang pisngi ng bata. Halika dito, apo. Doon tayo sa labas, ha? Binuhat ni Mama Lu ang bata. Hiramin ko muna, Hana, ang baby mo, ha? Paalam ni Mama Lu kay Hana. Okay lang po, Mama Lu. Para makatulog din ako ng mahimbing. Sang-ayon ni Hana na malawak ang ngiti sa labi. O siya, sige. Matulog na muna kayong dalawa at ako na bahala magbantay sa batang ito. Inilabas na ni Mama Lu sa Angelo. Nagkatinginan kami ni Hana, sabay tawa. Oo nga pala, Han. Bakit ang init ng dugo mo kay Darwin? Diretsahan kong tanong sa kanya. Hindi naman sa ganoon, ate. Nainis lang kasi ako noong una namin pagkikita. Sabihin pa naman ako ang asawa ng pinsan niya. Saka nayayabangan ako sa kanya. Ewan, basta. Anya, sabay kibot ng kanyang labi. Huwag kang mag-alala, mabait naman si Darwin. Pagtatanggal ko kay Darwin, kay Hana. Ewan ko ba, kapag nakikita ko ang lalaking yun, may naaalala ko. Basta, nainis ako sa kanya. Pasensya na ate, ha? Pumanhin naman ito na para bang naiinis nga ito kay Darwin. Okay lang, naiintindihan kita. Pero, grabe naman yung tiyahin mo, ha? Napasimangot ako na maalala ang ginawa ng tiyahin ni Hana sa kanya. Kaya nga siya sana ang inaasahan ko na makaramay ko pero siya pa ang naglubog sa akin sa putik. Malungkot naman itong sabi sa akin. Hayaan mo na, makakaangon din tayo sa hirap. Minsan kasi hindi natin inaasahan na mga mahal pa natin sa buhay ang maglalagay sa atin sa kapahamakan. Hayaan na lang natin na panahon na magpahilom ng mga sugat natin sa puso na ibinigay nila sa atin. Nakangiti ko sabi kay Hana. Tama ka, Ate Alea. Bahala na rin ang panahon na magbigay ng karma sa lalaki nagsamantala sa akin. Anya at kumibot muli ang kanyang labi. Pakiramdam ko'y napagsamantalahan siya at ang naging bunga ay si Angelo. Kung sino man yun, Hana, siguradong inuusig na iyon ang kanyang konsensya. Pero tingnan mo magandang nangyari sa'yo. Kapalit si Angelo, ang gwapo mong anak. Ngumiti ako sa kanya at pinapatatag ang kanyang damdamin. Tama ka, ate. Kay Angelo na lang ako kumukuha ng lakas ng loob. Siya na lang nagpapasaya sa akin. Tipid itong ngumiti sa akin. Sige na, matulog na tayo habang binabantayan pa ni Mama Lu sa Angelo. Turan ko sabay ngiti namin dalawa. Ang sarap ng tulog namin ni Hana ng tanghaling iyon. After 2 months, nakalabas na ang baby ko sa ospital. Sinamahan ako ni Mama Lu sa ospital na pinanganakan ko. Ang sasakyan ni Alexander ang ginamit namin.
Sa Darwin naman papunta na sa amin. Ito dapat ang susundo sa amin sa ospital kaya lang ay may pasyente itong inaasikaso kaya sa bahay na lang ito dadiretso. Nasa bukanan na ako ng pinto ng bahay. Sinalubong agad ako ni Hana. Tumuloy ako sa loob ng bahay. Ang cute naman ng baby mo ate. Papuri ni Hana sa aking anak. Mabuti nga't nakalabas na siya. Nang sa ganun ay makakatabi ko na siya sa pagtulog ko. Nakangiti kong tugon kay Hana. Naupo ako sa upuan nangyari sa kawayan. Kumusta naman ang pogi na yan? Si mama na ang tinutukoy ay si Angelo. Katatapos lang dumedema. Sagot naman ni Hana. Ay, nandito na pala kayo. Patingin yan ang batang yan. Excited na lumapit sa amin si Ate Des. Galing ito sa kusina. Naku, ang ganda naman ng anak mo, iha. Nanggigigil pang hinawakan ni Ate Des ang kamay ng aking anak. Uy, Day, mag-alcohol ka muna bago mo hawakan ng batang yan, ha? Saway naman ni Mama Lu kay Ate Des. Si Mama Lu naman? Wala naman pong germs ang kamay ko. Protesta ni Ate Des. Humaba pa ang uso nito. Mabuti na yun, naninisigurado tayo para hindi magkasakit yung bata. Lalong humaba ang uso ni Ate Des sa sinabi ni Mama Lu. Oo na po. Ira pang wika ni Ate Des kay Mama Lu at kinuha nito ang alcohol at inilagay sa palad niya.